Eto na marahil ang magiging katapusan ng ICC mga kababayan kapag mangyaring hindi sila magiging patas kay dating Pangulong Duterte. Yan po ang paningin ni Sastro Gando Sasot mga kababayan na lalong-lalo na't si PRRD ang isa sa mga pinaka-influential na tao sa Asia mga kababayan. At kung hindi nila ito bibigyan ng patas na laban, mai-expose ang agenda nitong mga ICC na ginagamit lang ito sa pamumulitika. At malamang sa malamang, eto na ang katapusan nila. Dahil baka mga kababayan, magti-trigger ito ng pagpupull out ng mga miyembro. Panoorin niyo po. This might spell the end of the ICC. This might spell the end of ICC. Especially yung Article 59, pag binend nila yung Article 59. Mukhang bined na nga mga kababayan dahil diniretso si Tatay Digong sa ICC. Di ba ang sabi ni Claire Castro? Oh, dadaan muna ito sa local court ng Netherlands. Pero hindi mga kababayan. So mali si Claire Castro. Kung mali si Claire Castro na ang local court na sinasabi ay sa Netherlands, ay malamang sa malamang ang tinutukoy ng ICC ay local court dito sa Pilipinas, which is hindi na siya dumaan. So kung ibebende yan ng ICC mga kababayan, malinaw na nilabag nila ang kanilang rules at mawawalan sila ng kredibilidad mga kababayan. Tapos sila dyan. Tapos Africa, sila. Punta ka ng Middle East. Other Asian countries. Duterte, good president. Good president. Mo. Pati si Trump mga kababayan, believe kay PRRD. Indonesia, sina Widodo, nakita nyo naman dati nagpunta sa iba't ibang lugar sa Middle East mga kababayan, dinumog. O ngayon, kapag hindi magiging patas yung ICC, mawawalan ng tiwala ang iba't ibang bansa na miyembro ng ICC iyan. Ibabande-bandera pa ng ICC na this is our first Asian. Oo nga no? Nagyabang pa sila mga kababayan. Sa larangan ng international relations, si PRRD ang pinakaunang Asyano na nakuha ng ICC. Sana sinilip dito mga kababayan. Sino yung mga nagsampa ng kaso dyan sa ICC at anong mga agenda nila? Sina Trillanes mga kababayan. Anong affiliation? Tapos, yung ginagawa nilang mga reference mga kababayan, Rappler, ano ang affiliation? It's all about politics. Magkakaroon kaya ito ng backlash sa mga kapitbahay nating bansa dito sa Asia sa ginawa ng kapwa-Asyanong lider na si Bongbong Marcos Jr. Bobong. Bagay na bagay pangalang Bongbong mga kababayan sa Bobong Marcos. Closely watching it, and China already released a statement which is understandable, no? Nag-warning ang China na ICC, huwag kayong mamulitika. And world will be watching this. And alam naman natin, Duterte's greatest weapon is his mouth. Dito mga kababayan, lalaban yan si Tatay Digong Matanda na yan mga kababayan, 80 years old. Pero matalas pa rin ang isip niyan. The moment that the old man opens his mouth, the greatest weapon, the whole world will be listening. Remember, Digong is only unpopular in Western sa Europe lang. Sa Europe lang mga kababayan. Countries. Ilan lang yung population na yan. Ilan lang yan. Wala pa atong 500 million. Mas maraming tao mga kababayan sa Middle East, sa Asia. But in non-Western countries, Duterte is very popular. Very popular. In Africa, in other Asian countries. Pati sa Africa, Sub-Saharan. Ano ba yan? Desert. Hindi na natin papatulan yan mga kababayan. Malilihis tayo dyan Bahala na yun. Iwan nyo na lang yung akla yun. Focus tayo dito kay Tatay Digong. They will be watching this and they know that this is a massive injustice. Massive injustice talaga. So, lalong-lalo na mga kababayan na ang kinasangkapan ng ICC ngayon ay ang Marcos administration na number 1 ang pamilya mga kababayan na may bahid ng human rights violation. This might spell the end of the ICC. This might spell the end of ICC. Especially yung Article 59 Pag binend nila yung Article 59, tapos sila dyan. Tapos, it's the end. Goodbye, ICC. Na i-disregard yung arrest proceedings ng ICC. Oo nga. And to note, mainit din ang ulo ni POTUS Trump, ni President Trump sa ICC, di ba? Oo. Ang Amerika, mga kababayan, hindi na yan membro ng ICC. At ang sabi niya, kapag mayroong isang Amerikano na aarestuhin ng ICC, is authorized sila mga kababayan
nalusubin ang ICC iyan by hook or by crook. Kahit pa ordinaryong tao daw mga kababayan, how much more ito, dating presidente ng Pilipinas mga kababayan, tapos mahal na mga Pilipino, pinakain ng bangag na second year college mga kababayan, ang natapos nang hindi dumaan sa korte, pinakain si Duterte. Nilagyan niya ng mga sanctions ang ICC at malapit tayo sa mga kano. Anong nakikita mo na pag hindi sinundan yung ng Pilipinas, yung tahak ng US under President Trump against the ICC. Bad shot na yan sa akin. Bad shot ka na kay Trump. Makoy, di ba mga kababayan, atat na atat silang makipag-meeting ni Trump. Sana ipahiya mo Trump yung Marcos na yan. Baka may magbabaybay na. Sas. Siguro, no? Pero hinihintay ko kung ano magiging salita dito ng Trump administration. Maybe they would distance themselves, maybe not. We don't know. That's the United States call. Ang ano ko dito sa Pilipinas, well, I'm more concerned about what's going to happen. There are only two possibilities. Duterte comes home alive and Duterte doesn't come home alive. Kapag papatagalin nila yan mga kababayan, 10 years. Yung iba nga daw mga kababayan, 12 years na nandoon, hindi pa nakalabas. Most likely mga kababayan, kapag ganyan, kawawa si Tatay Digong, may possibility na hindi na siya aabot ng ganyang edad. Well, if Duterte comes home alive, as soon as possible dapat. Kahit pa mga kababayan, mayroong gamot doon. Mamamatay siya sa lungkot mga kababayan, sa bagot at sa pangungulila sa pamilya. There might be mercy. Imagine Duterte not coming home alive. Parang nga tinangka nilang patayin mga kababayan, no? Na walang medical clearance, itinapon si Digong, pinasakay sa eroplano ng 24 hours, walang babaan, hindi pa daw nadala yung gamot. Hindi man nila mapipigilan yung pagbabalik ng labi niya kung sakaling dyan siya matuluyan sa Netherlands. The Philippines would have to accept it. What do you think is going to happen? Another Ninoy Aquino na naman yan mga kababayan. Si Digong pala, ang panibagong Ninoy. Sa airport din yun, di ba? Si Ninoy Aquino. O dito ngayon mga kababayan, sa airport din, inaresto si PRRD. How do the Filipino, what does Manila think Mindanaoans would feel? Nakita nyo na nga mga kababayan, di ba? Galit na galit ang taga-Hulo-Sulo. That the first president from Mindanao will die. Hindi lang Hulo-Sulog, Cotabato, Zamboanga, Davao, Davao del Sur, Davao del Norte, Surigao, Agusan, lahat mga kababayan, Bukidnon, Cagayan de Oro, lahat na, galit na galit. In a foreign country and not in their own land. Kayong sumagot niyan, kayong taga Mindanao, Admar at MJ. What do you Eto, taga Bicol pa ito mga kababayan ha. Kababayan niya ni Lenny, pero maka-Duterte. Believe ako dyan. Esas. Kahit ngayon pa nga mainit na ang ulo ng aming mga kababayan sa Mindanao. Dinagdagan mo pa yung sinabi ni Hey Darian. Mas lalong nag-init ang ulo. No? Kasi nga sa amin, mga taga Mindanao, ang hirap kasi Sas, noong mga panahon na hindi pa presidente si Digong, na kahit mismo yung tunog na aming pananagalog, kami hinuhusgahan. Hindi naman namin mother tongue Tagalog, di ba? Pero nandito kami, nagtatrabaho at nagbabalita sa Imperial Manila. Mga ganung simpleng bagay, pero big deal sa amin, mga taga Mindanao. How much more ngayon na yung first Philippine president from the Mindanao ay ginaganito? Minamaliit nila si Tatay Digong mga kababayan dahil hindi nila matanggap na yung mga oligarko, kandidato ng oligarko ay natalo ng isang probinsyano. A huge possibility that he might not, still is Sipen, di ba? The most beloved Philippine president in history. Hindi nga lang sa Mindanao mga kababayan, sa Visayas, mahal na mahal si Tatay Digong at maging sa Luzon. Kahit sasabihin nila na Luzon, baluarte daw ng mga Marcos. Papayag kayo, taga Luzon, baluarte kayo ng mga Marcos. Pagpalagay nating baluarte sa kanyang panaginip mga kababayan, mayroon pa rin napakaraming Duterte supporters. Will not die in his own country? Sa information nga kanina sa panayam kay dating Executive Secretary Mijaldea, Bad medical condition, yan ang sabi ni ni Mijaldea mga kababayan. nabanggit niya na hindi malinaw na ibinigay kung nandun ba sa facility ang dating Pangulo. Tinanong din kung dinalabas sa ospital, yun din yung nabanggit sa panayam ng media, nandun din yung SMNI Europe natin. Wala ring malinaw na sagot sa kanila kung nasaan mismo ang Pangulo. Tapos ngayon, merong inilabas na ulat naman, pinost ang ICC na nandun daw sa kanilang kustodiya ang dating Ipakita nyo! Proof of life! Pangulo.
pero wala pang mga larawan na ipinapakita kung yung proof kung nasaan nga ba ang Pangulo Sas. Of life. You know, what ICC did is going to be its death knell. This is Rodrigo Duterte, ha? And sinasabi ko na sa inyo, Rodrigo Duterte is very, very popular in non-Western countries. Punta ka ng Africa, punta ka ng Middle East, other Asian countries. Duterte, good Magiging East versus West na ito, mga kababayan. president. Gaganyanin mo. Tapos ibabandera pa ng ICC na Na this Asian. is our first Asian. Zoo. Tapos mga kababayan, to think na ang nilalabanan ni Tatay Dudong ay mga kriminal. Tapos yung mga taga-Europe, mga kababayan, mga leaders dyan, ganun-ganun na lang, makabomba, maka-airstrike, mga kababayan, sa ibang bansa. Walang kaso. Ano kayo, ICC? Inutil. Mga hunghang. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.